ating pong pag-usapan, yung pong mga kinakaharap nga po ng mga issue, yung pagkakakulong kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at yung kanyang mga kapwa-akusado kaugnay po sa kanilang kaso sa flood control scandal. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng Bureau of Jail Management and Penology, si Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Magandang umaga po, Superintendent Bustinera. Welcome po sa DWICLU Channel 23, Drew Nasino po at John Ibanez. Good morning po, Superintendent Hello, sir. Bustinera. Good morning. Opo, magandang umaga po. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, sir, sa amin po dito sa Impilan. Sir, kumusta po ang inyo pong pagtutok, ang inyo pong pagbabantay doon po sa mga high-profile, masabi na po ba natin, na mga detainee, itong high-profile detainee na sina Senators Bong Revilla. Kung di ako nagkakamali, meron ho kayong mga pinagbawal po na dalhin, yung mga damit, yung mga gamit, Gadget. mga gadget, Superintendent Bustinera? Yes, opo. So far, maayos naman. Wala naman tayong any negative report. So halos pangalawang gabi na ho nila mula nung dinala. And then, tama po kayo yung mga kinumpiska natin kasi naman non-negotiable ho yun per our policy. At katulad ho ng cellphone, hindi naman sila pwedeng gumamit ng gadget habang nasa loob. Yung pinalabas lang naman ho natin yung t-shirt na ibang kulay. Then, yun hong tinanggap ay yung pantalon, kasi gagamitin naman ho yun pag may hearing, short and underwear. Okay naman ho yun. Yun lang naman ho yung ano doon. And then, chinek lang yung flu contrabands. Sir, may limit ho ba ang pagbisita kay Senator Revilla? Hanggang ilan po ang pwede pong dumalaw sa kanya? Actually, ang pwedeng dumalaw sa kanya, karapatan yun ng isang bilanggo ay kamag-anak niya, o yung immediate family niya. Yun, wala naman yung limit yun kung gano'ng karami pa yan. Kaya lang ho, depende naman ho yung reasonable. Usually mga 5, naalaw yan hanggang 5. Kaya lang, depende ho sa depende sa situation ng ilan yung kamag-anak niya, ilan yung immediate family niya. Right. Magkakasama po ba yung lahat ng akusado or magkakahiwalay sila? At kung magkakahiwalay po, sino po ang kasama in particular ni dating Senator Revilla sa mismong selda, Superintendent? Magkakasama ho sila kasi sabay-sabay naman ho kasi silang dinala galing Sandigan Bayan. After 7 days, dun ho natin malalaman pa yung yung period of kung saan ang ideal cell para sa kanilang lahat. Dahil parang lumalabas po, tama ba, Correcta, if you are wrong, Superintendent Bustinera, na pansamantala lamang ito habang hindi pa tapos yung bukas na mangyayari. Tama po ba? Bukas yung Arraignment. Arraignment? Hindi wala naman hong inaantay pa, kundi at bukas po ata yung sa didingin din yung ibang mga motion nila na manatili na hindi makulong din sa Quezon City Jail. Okay. Alright. So, kasi ang isa po with your indulgence, Superintendent Bustinera, isa po sa mga pinangangambahan, in particular ng kanyang pamilya, na inere naman ng kanyang abogado, yung pong security ni dating Senador Revilla. Yun pong pinangangambahan nila, kahit maapila sila na mailipat sa ibang custody. Ano pong reaction niyo po dito, sir? Sa parte ng DJMT, masisiguro naman ho namin ng seguridad na kahit sino ng PDL na nasa kulungan natin. So far, wala naman tayo nakikita lang mga violent incident dyan sa loob ng Quezon City Jail. Noon din po, nagdagdag naman tayo ng mga tauhan, may mga security measures tayo dyan na pinapatupad naman. At nakita naman natin sa ibang mga high-profile PDL natin na namamanage naman ng DJMP ang security nila. Yun naman po ang posisyon namin dyan, that it is secured and wala naman dapat ipag-alala. Superintendent Bustinera, gusto lang po namin malaman, no, ilan ho ba ang kasalukuyang nasa loob po yung mga nakapiit sa Quezon City Jail? Sa bago po. Opo, meron po itong laman na 3,612 so yung 2 nights ago. So 3,600 po yung laman niya kasi ito po ay para sa Quezon City talaga. City Jail ho yan.
Yun naman ho yung pinagawa para dun sa mga flood control accused. So masasabi bang special na lugar itong napaglagyan sa kanila for the meantime, Superintendent Bustenera? Hindi ho siya special dahil ano lang ho talaga siya quarantine area. Kahit ho yung mga galing presinto ng mga nahuhuli ng pulis, bago po ihalo, ganyan din pag dinala sa city jail, ay hindi hinihiwalay ho, hindi ho agad hinahalo. Right. Pagdating naman po sa pagkain, pwede po ba siyang dalhan ng almusal, tanghalian, hapunan, merienda? Or kailangang yung kung ano yung hain dyan, yun ang kakainin nila, Superintendent? May budget naman ho sila ng pagkain, 100 pesos per day, at yun ay binibigay sa kanila, luto na. Pero kung may dala ho yung dalaw nila, kahit sino hong PDL yan, kung may dala ho, pinapayagan ho basta't lutong pagkain ito, reasonably na consumable lang din within the day, kasi ho ayaw din namin mapanis yun. At allowed naman ho, basta subject lahat yung subject to inspection sa gate, kasi baka may kontrabando ho. Right, yun ang malinaw. So kailangan yung mga luto na at saka yung kailangang maubos within the day. Kailangan hindi Para maiwasan mapanis. yung pagkakasira nung ano. Oh, alright. Opo. Sir, bukod po kay dating Senator Bong Revilla, ay nakaredy rin ho ba kayo sa iba pa hong mga high-profile personalities na maaari pong dalhin diyan sa may Quezon City Jail or let's say sa ang BJMP? Ready rin ho ba sa iba pa hong mga high-profile personalities? Yes, sir. Definitely ready naman ho ang BJMP, hindi lang sa facility. For example, yung facility natin na 3,600 doon sa Quezon City Jail ay under capacity pa. Nasa 5,500 pa yung kasya doon. So marami pang pwedeng ilagay. In terms of facility yon. In terms of personnel, kayang-kaya na may training naman, professional naman ang BJMP. And of course, mandato ho talaga namin. Kung ipag-uutos ng korte yan, susunod ho kami. At kumbaga, yun po yung duty namin. Kaya natanggapin ho namin yan, perform lang kami ng duty namin. With your indulgence, Superintendent Bustenera, curious lang ako. Paano po ang gamit ng palikuran nitong mga bagong pasok na ito? Pareho po ba nung ginagamit ng mga dating nang nasa loob? Pareho lang din po. Common CR pa? Common CR? Common CR po sa isang selda. 10 ho kasi ang design ho niyan, may pag-aaral na ho yan. Kasya ho, pang 10 tao, okay na ho yung isang CR, isang palikuran. At maayos naman po itong palikuran, may flush, at may hiwalay na shower. Ngayon ho, pareho lang ho yun. Kung anong design ng CR nila, yun din ho ang design ng CR ng lahat ng 3,600 present doon. Kamusta naman po ang higaan at saka yung ventilation? Baka mamaya, boss. Standard po ba yung sukat? Pwede silang magdala kung sakali ng ventilador nila, sir? May built-in ho ang ventilador noon. Ang disenyo ho kasi niyan, i-fix na yung ventilador para wala ng mga saksakan na hindi na magpasok ng appliances. Wala ho itong aircon. Ventilation ho, na-disenyo naman ho na maganda, natagusan ng hangin. Architecturally sound naman ho yung design niyan. At pasok naman sa international standards. Ganun din ho, kung pwede ang higaan ho nila ay single bed ang size. 5 double deck ho yan kada isang selda. Kanya lang ho, may foam ho yan na manipis. Kaya lang ubos na ho yung supply dahil yung pagdating nila, wala na hong bakanting. And then, overall, okay naman ho yung accommodation yan. Naka-plywood and pwede naman maglatag. Pwede silang magdala ng sariling unan at kumot, sir? Upon request po yun, depende ho. Kasi may supply naman ho talaga ang jail natin. Hindi pwedeng halimbawang disenyohan ni dating Senador Revilla for his own comfort, yung kanyang selda. Hindi po pwede. Ay, hindi ho. Hindi ho pwede. Standard ho yung design ng pintura, pati yung reha. So kung anong meron doon, standard ho yun. Lahat nyo na ho pwedeng baguhin yun. TV, bawal ba, sir? Hindi ho bawal ang TV. Dito po ay pangkalahatang gamit. Ibig sabihin, usually sa pasilyo siya during time na pwede allowed sila.
Alam naman din natin with your indulgence, Kuyang Drew, na may sariling ehersisyo yan. Oo nga pala. Ano po siya na makakapag, kung may sakasakaling meron magtagal ba siya siyang dyan? lugar kung saan pwede siya mag-exercise? Kasi alam naman natin Mag-walking-walking. Oo, Senator Bong. Yes, meron naman po. Lahat naman sila may access to, open area for sunning and recreation. May sports and recreation area tayo doon. Wala lang tayong gym para sa PDL, pero they can access yung mga sports facilities natin. Even library, kung gusto nila yun ang recreation nila. Meron din Okay. So, maganda pala yung nagkataong nasa bagong jail facility. Kaya siguro nakapag-isip ng, ewan ko, kung kinonsider na yung pagsuko dahil medyo maganda. So, hindi siya congested. Oo, Maluwag inapasabak pa. doon sa kagaya sa Station 10 ng Kamuning na talaga namang ultimo... Doon lang ba? Hindi lang. Oo. Hindi lang Oo. doon. Pati sa iba may siksikan nga. Anyway, yun nga po pala, in general, Superintendent Bustinera, kamusta na po ang mga jail natin nationwide? Kamusta na po? Yes, in general, may siksikan pa rin po tayo. Nasa 279%. Medyo nangalahati na ho yan galing 600% ng mga nakaraang taon. Dahil nga po, isa din yan yung mga itinatayo nating facilities na nagbawasan ng siksikan. Although hindi ho lahat, 142 ho yan as far as we know na mga new projects na katulad ng Quezon City Jail sa iba't ibang bahagi ng bansa. At yung mga upcoming pa naman, mga lumang facilities natin, sinisika po namin, depende sa availability ng budget, kapag na pwede nang patayuan ng bagong facility. Pag nasa loob ba, Superintendent Bustinera, required siya ng naka-t-shirt ng PDL? Pa-uniform. Required ho yun na suotin nila dahil kailangan ho yun for visual security ho yun para ma-distinguish ng duty sino yung dalaw, sino yung PDL, sino yung empleyado. Okay. So, meron pa sa female dormitory din. 'Di ba? Mas marami ba ngayon doon, Superintendent Bustinera? Mas konti po yun, mga nasa 600 lang po ang laman konti yun, lang. ng female dormitory. At tama ho kayo, may 2 co-accused. Kahapon dinala na 2 babae. Opo. Okay. Tama ba yung pagkakarinig ko? Balikan ko lang ng konti with your indulgence, Superintendent Bustinera. So lahat silang involved dito sa sinasabing scandal, magkakasama sa isang selda. Tama po ba, sir? Yes, sa ngayon po. Sa ngayon, opo. Sa ngayon. Dahil may sabay-sabay ho kasi silang kinumit, kumbaga. Opo. Yun na lang. Okay. Gusto ko lang malaman, Superintendent Bustinera, yan bang Quezon City Jail Annex, sa may Payatas. So, mas iyan kasi talaga mas malapit, 'di ba? Para kung sakaling may Tawid lang yan. Tawid lang. Malapit lang yan. 'Di ba? Para pag may hearing, pwede silang mas mabilis. mabilis. So, expect natin na mas magiging How about naman po doon sa labas po, Superintendent Bustinera, batid natin, syempre may mga supporter yung mga yan. 'Di ba? May mga Pwede bang magpahayag ng kanilang pagsuporta Yun ron? ang sir? curious lang ako. Pwede ba doon, Superintendent Bustinera? Ngayon po, hindi ho pwede yun. Una sir, hindi ho yun annex. Yun na mismo yung city jail natin. Wala na yung luma. Okay. Opo. Ngayon po, yung mga supporter na yan, hindi ho pwede doon dahil may perimeter security din po yung kapulisan natin doon. Pakikipag-ugnayan tayo with Quezon City Police District. Hindi ho pwede kasi yung busy highway ho yun, yung daan na yun. At hindi naman, may control gate din tayo, kaya hindi rin sila makakapasok within the area. Siguro kung gusto nila, sa loob sila. Sa loob. Wala nga lang labasan. Anyway, sir, baka may karagdagan ka pa. Baka may karagdagan ka Baka pang meron paalala. kayong panawagan po doon sa panawagan mga supporters ng mga... Sa mga nangangamba sa security nitong mga Sa high profile pamilya na ito. nila. Go ahead, sir. Opo, salamat for this opportunity. Sa parte ho ng BJMP, sinisiguro naman ho namin ang seguridad ng lahat ng PDL na nakakulong sa amin at nakakaasa sila na respetuhin namin ang lahat ng karapatan at karapatang pangtao ng mga nakakulong. Ganun din ho, nangangako ho kami na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man. Bukod hindi lang ho pinag-utos kundi polisiya ho natin yan. At mag-update na lang po kami from time to time kapag may mga crucial updates tayo. Alright, marami pong salamat, Superintendent Bustinera, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Good luck po sa Good inyo, morning, sir. good luck. God bless, morning sir, po. ha? God bless po. Ingat po. Thank you, sir. Good morning, Ingat po. thank you. Salamat po. Si Jail Superintendent J. Rex Bustinera
ang spokesman po ng Bureau of Jail Management and Penology. Ay, ikaw, tanong